Komedyanteng si Jinky Oda may aaminin. I was physically and verbally abused. May gulpe, may kurot, may tadyak. Parang ang drama ko nga ay Cinderella. Habang tumataas ang bilihin, paano ba makakatipid? Alamin ang practical na tips ni Chinky Tan. Isang pulis, pero bakit nakulong si Rogie? Wala ang pamilya ko. Parang wala kang kwentang tao. Tunghayan ang kanilang kwento sa Keep Calm! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Kata, sa panahon ngayon, sunod-sunod ang mga pagsubok na kinakaharap natin. Pagtaas ng gasolina at presyo ng mga bilihin, minsan parang ang hirap manatiling kalmado, di ba? Naku, nakakataranta talaga yung mga pangyayari at mga balita, hindi ba? Lalo na sa mga balita sa mundo, mga digmaan, kaguluhan, marami ang natatakot, nababalisa at hindi sigurado sa hinaharap. At bukod pa sa mga problemang yan, may mga laban ding tahimik sa loob ng tahanan. Kahirapan, pagmamalupit, panghusga, mga sugat na hindi agad nakikita. Gaya ng naranasan ng dating komedyanteng si Jinky Oda. Let's watch her story. Jackie, o mas kilalang Jinky Oda, pangalang katumbas ng komedya noong dekada 90. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat. Sa likod ng kanyang mga patawa ay kalungkutan. Kwento sa akin, ito na ipanganak na, gano'n. Binigay ako ngayon nung aking mother na si Fanny. Fanny lang yung alam kong pangalan eh. Ng foster mother ko, si Waning. Sabi niya gano'n, Mother Waning, umiiyak siya na ang dialogue niya is, hindi ko siya maalagaan, bigay ko na lang siya sa'yo. Walang alam si Jackie tungkol sa kanyang mga magulang. Maliban sa waitress ang nanay at US Air Force soldier ang kanyang tatay na nadestino sa Angeles, Pampanga. Dali ako. Wag na. Negra ka. Yung negra, ulikba at parang nog-nog or something. Yung bobo, yung tanga, tamad, parang casual na lang. I mean, gano'n. Ang nagkaroon ng impact sa akin yung ampon. Ganun. Ano ba ibig sabihin ng ampon, ma'am? Ayun, pinagtapat niya na nga na ang ibig sabihin ng ampon, ako yung mother mo, pero may iba ka pang nanay. Sa kanyang paglaki, naging palaisipan kay Jackie ang salitang ampon. Lalo na't ito ang palaging lait sa kanya ng mga kapwa bata. Nagkaroon ako ng hunger to know. Yung, siyempre, parang meron ka rin deep inside you, di ba? Curiosity, I should say. Curiosity kung ano itsura. In fairness to aking foster mom, she tried her best to give attention. And kasi actually parang ano rin siya single parent din siya of 7. Lubhang abala ang foster mother ni Jackie sa kanilang negosyo. Kaya naisipan nitong ipadala si Jackie sa kanyang tunay na mga anak sa Tondo. Dito, nag-iba ang mundo ni Jackie. Medyo sad lang yung part na yun, yung season na yun. Kasi I was physically and verbally abused. And emotionally rin somehow. Kasi parang dun ko na-feel, dun ko na-sense na I'm alone and I'm different. May gulpe, may kurot, may tadyak. Parang ang drama ko nga ay Cinderella. Yung ganon. Na hindi alam nung foster mom ko na I could wash dishes and do the chores ng sabay-sabay, simultaneous. Kasi I have to. Kasi I was being watched. Kung hindi, physical abuse ako. So, might as well gawin na lang. Paramihan tayo. Sa gitna ng pang-aaping ito, nakuha pa rin ni Jackie ang magpatawa. Kasi meron din akong kababata, parang same din yung ano niya, pero iba lang, sa kanila mga biological. Yung lagi kami nagchichikahan. Kami nila yung parang, sukatan kami ng mga bugbog factors sa hands, sa ganyan. Kamusta naman yung kurot mo? Yung mga ganon. Kamusta naman din yung bukol mo? Yung mga ganon-ganon. Idinaan ni Jackie sa tawa ang malungkot at masaklap na buhay. At ang likas na pagkakomedyante ay siya ring naging susi para mapasok niya ang mundo ng showbiz. Sumikat si Jackie sa sitcom na Okay Ka Federico bilang si Bale. Sa unang pagkakataon, dumagsa ang pera at atensyon ng tao. Walang God. Alam mo yun, ang God ko is myself. I, me, and myself.
lustay dito, hindi ako naging good steward in a way sa mga kinikita ko sa show business. At saka, kung sino yung magustuhan ko na, let's say, sa relationship, kung sino yung magustuhan ko, pinapatulan ko yun. Minsan nga, kahit na may asawa pa, pinapatulan ko eh. Alam mo, masyado akong fearful that time na mawalan ng kausap. Yung ganon, bumibili pa ako ng mga friends ko. Na parang takot ako mag-isa. At nilustay nga ni Jackie ang lahat. Pera, prinsipyo at puso. Hanggang sa humantong sa di ka nais-nais na pangyayari. Pero mag-isa akong nanganak. Mag-isa akong nag-alaga sa anak ko. Mag-isa akong pumunta sa ospital. Yung mga ganun, puro nag-iisa. Iniwan siya ng ama. Nang naging anak na si Ricklan, mas naging malalim ang mga tanong ni Jackie tungkol sa katuturan ng buhay. Napagod na parang ano, ganito na lang ba ako? Parang ha-ha-ha at outside, pero inside what? Yung ganon. There's something in me na hanggang kailan kaya to? Sa kasagsagan ng pagtatanong ni Jackie, naging magkaibigan sila ng kapwa-artistang si Princess Punzalan. Bukas loob na ibinahagi ni Princess ang naging kasagutan sa kanyang sariling krisis sa buhay. I just trust Princess kung ano yung mga area ng mga small group, mga ganyan. So, attend lang ako ng attend lang yan until I didn't know that God's doing something to me. Spiritually, emotionally, mentally, lahat. I have to go to US dahil nabuntis na nga ako. Nagkaroon ako ng past relationship. Doon ko na nakita yung pagka-alone ulit. At the same time, doon ko na kailangan si Lord. Unti-unting nalaman ni Jackie ang katotohanang walang ulilang lubos sa pamilya ng Diyos. Dahan-dahan niyang binuksan ang puso para kilalanin ng Diyos bilang kanyang personal na tatay. I'm so grateful kasi nung nag-decide ako na to receive Him, hindi niya ako na-reject. God forgave me in spite of those mistakes, in spite of those ignorance. Then, naintindihan ko na rin yung gravity and yung meaning ng repentance. It's a good thing I made the decision to follow Christ. And that decision I will never ever regret. Alam mo, Alex, nakilala ko si Jackie, hindi dahil artista, kundi dahil nakasama ko siya sa simbahan. At nakita ko rin yung kanyang pagbabago, yung progress niya. Siyempre may mga struggles pa rin. Kitang-kita mo yun na yung lamat ba ng nagawa ng kanyang paglaki or yung kanyang feeling na rejected siya, ay unti-unti niya talagang napagtagumpayan. At yun nga napaka-importante yung meron kang kaibigan na gumagabay sa'yo at saka meron kang mga study group, Bible study, pinag-aaralan mo kung ano yung salita ng Diyos at intensyon niya para sa'yo. At yun nga, patuloy kang mahahanap mo ang iyong sarili kapag iyong malaman ang salita ng Diyos, ang kanyang intensyon para sa iyo. Usually napapansin ko, yung mga komedyante, yung mga palaging masaya on the outside, sila talaga yung merong malalim na mga pinagdaanan, yung mga roller coaster na mga buhay. So somehow, magsalita sila, parang may statement of resignation to life. Kaya nga, kung hindi ka pa talaga nakakaranas ng mahulog sa pit, yung sa balon, talagang hindi mo hanapin si Lord At saka alam mo, pare, gusto ko lang i-point out na yung salitang ampon, napaka-negative ng dating niya, pero kung tutuusin mo, lahat naman tayo inampon ng ating Panginoong Diyos. We're all adopted in the family of Christ. Kaya dapat siguro tanggalin na natin sa ating kaisipan at ating pangungutya, kumbaga, doon sa adopted na mga kabataan o kung sino man yung adopted. Because tayo po adopted din tayo. Buti na lang in-adopt tayo ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pamilya. Sa ngayon po, si Jinky ay naninirahan na sa San Francisco, California, kasama ang kanyang asawa. Patuloy pa rin siyang nagpe-perform doon at masigasig na naglilingkod sa ating Panginoon. God bless your family more and more, Jinky. I miss you. Truly, truly miss you here. Sa kwento ni Jinky o Jackie, makikita natin kung gaano kabigat ang dinalas niyang hirap sa buhay. Pero sa kabila ng lahat, may kapayapaan na unti-unting pumasok sa kanyang buhay nang makilala niya ang ating Panginoong Jesus. Totoo. Kung minsan kasi sa gitna ng ingay ng mundo, kahihiyan at pagkalito, ang sagot ay hindi ang panic,
kundi ang pagkapit sa ating Panginoon. Sabi nga ni Jesus sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi lamang kapahingahan ang ibinibigay ni Jesus para sa atin, kundi ang kaligtasan. Kaligtasan mula sa kasalanan. Kailangan lang nating lumapit sa Kanya nang may pagpapakumbaba at pananampalataya. Tama, sa oras na ito, kung ikaw ay napapagod na, may dalang bigat sa puso o naghahanap ng kapayapaan, inanyayahan ka ng Panginoong Yesus na lumapit sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat, Amang Banal, dahil sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, ay namatay sa krus ng Kalbaryo, pinagbayaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Lahat ng mga bagay na negatibo sa aming buhay ay binago niyan. Now we are redeemed. So, Panginoon, kailangan po namin ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Alam ko, Panginoon, na ikaw lamang ang kasagutan sa lahat ng problema ng mundo, lalong-lalo na po sa akin, Panginoon. Kaya ako'y nagtitiwala. Binubuksan ko ang aking puso at inanyayahan ko po kayo, Panginoon. Mula ngayon, O Diyos, kayo po ang maghari sa aking buhay. Hindi na po ako ang masusunod, kundi Panginoon, ang gabay mo para sa akin upang ako'y makalakad ng naayon sa iyong kalooban. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kapahingahan. Salamat, Panginoon, na hindi ko na kailangang mag-struggle sapagkat meron ka ng plano para sa aking buhay. At ako po'y nangangakong lalakaran ko ang plano na ito ninyo sa akin sapagkat ito, Panginoon, ang sinasabing buhay na kasiyasiya, buhay na sagana na inihanda nyo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith, join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Ito ang Facts Report. Ikaw ba'y mahilig uminom ng soft drinks? Karamihan sa ating mga Pinoy ay mahilig uminom ng soft drinks. Alam niyo ba kung gaano karami ang calories nito? Sa 2 litro ng soft drinks ay nagtataglay ng 800 calories. At sa bawat serving nito ay may 100 calories. Ito naman, ang 2 litro ng soft drinks na ito ay may 1,200 calories. Sa bawat serving nito ay merong 150 calories. At ang isang ito ay naglalaman ng 736 calories. At sa bawat serving nito ay may 92 calories. Ang soft drinks kasi may calories siya pero wala kang makukuhang nutrients. Kung yung soft drinks, i-compare mo sa fresh juice, kunyari buko juice yan. Ang buko juice, madami ka nang makukuhang nutrients. Kasi fresh siya and yung fruit din kasi na sa buko, pwede mo din yung kainin. Yung mga shakes natin, yun nga, ang ginagamit kasi doon is fresh fruits din. So nandun pa din yung nutrients ng fruit, meron pa din yung fiber. Iwasan natin ang pag-inom ng soft drinks kasi ang soft drinks, ayon sa mga pag-aaral, yung long-term na pag-inom mo ng soft drinks, nakakakos siya ng iba't ibang sakit like diabetes. Ito ang Facts Report. In moments of crisis, your generosity delivers medical care, inspiring stories of miracles, and a tangible experience of God's love. For your donation of 1,000 pesos or more, you'll receive audio streaming access to I Have Walked with the Living God, the powerful audiobook by CBN founder Pat Robertson. Hear how God moves in life's toughest seasons. The same hope your partnership with CBN Asia brings to people who need God most. Give today and help transform lives. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kong babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw
sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com. Asia.com/give. Yan. Oh. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan. Nandito oh. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Right now, I'll just give you some practical tips on how we can save money. Kung may papakita ko po sa inyo na makakaipon po tayo, makakasave po tayo ng at least 7,000 pesos per year, gagawin nyo? Paano magsabi? Sa hirap ng buhay, paano nga? Mag-umpisa lang po tayo sa bottled water. Napakasarap uminom ng bottled water. Ito naman ay isang necessity na para natin ay matustusan ng ating pangangailangan sa ating katawan. Halimbawa, kung tayo lang po ay uminom ng isang bottled water isang buwan, just imagine pag bumibili tayo ng isang bote na tubig sa isang araw, times 20 pesos per day. Okay? Multiply po natin ng 30 days in a month. That would be around 600 pesos ang ginagastos pa natin per month. Sa loob ng isang taon, 12 buwan. Total, ang na-spend po natin sa tubig pa lamang ay 7,200 pesos per year. That is if you're only drinking 1 bottled water per day. Paano na kung dalawa? Di 14,400. You just imagine, ang laki ang nagagastos natin. If you're normal income wage earner na making 6,000 to 7,000 pesos per month, 1 month of your salary already goes to drinking bottled water. Yung mga maliliit na pinamimili natin ng bottled water, yung mga pa-sandwich, no? Pag ginupo-grupo po natin, napakalaki. At huli, may mga iba nagsasabi siguro sa inyo ngayon, hindi naman ako minom ng bottled water at hindi naman ako nagme-merienda. Okay, I won't deny. Pag-usapan na lang po natin ay ang load. Ang paggamit po ng isang tao, Pilipino, sa kanyang paglo-load, more or less na sa 500 pesos. Kung kayo po ay pamilya ng 5, that's 2,500 pesos per month. Multiplied by 12 months, that's 30,000 pesos per year. Pumupunta po sa pagte-text lang at paglo-load. So mga kapatid, if we are just conscious with our spending habits, no, bibilangin po talaga natin down to the detail, makikita po natin na maaari pala tayong mag-save. Alam mo, Mare, nakakagulat isipin na yung akala nating maliit lang. Pwede palang umabot ng libo-libong piso sa isang taon. Kaya ang mindset dapat be aware, intentional at disciplined pagdating sa paggastos. Naku, marami talagang tinamaan doon sa turo ni Chinky, no? Kasama na siguro tayo dyan, ano? You know, at the same time, ano, be wise stewards. Hindi kailangan magmadali o ma-pressure sa pag-abot ng ating financial goals, pero kailangan nating maging maingat at consistent sa pag-manage ng ating finances. Dito nagsisimula ang financial growth. Hindi sa laki ng kita, kundi sa tamang paghawak ng maliit na budget na mayroon tayo. So, paalala lang, maging kalmado, disiplinado, at maging matalino sa pagbabudget. Every small decision counts. Samantala, isang pulis, pero bakit nakulong si Rogie? Wala ang pamilya ko. Parang wala kang kwentang tao. Ano ang mangyayari sa kanya sa piitan at paano siya lalaya? Ang mga kasagutan sa ating pagbabalik. Stay with us.
Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Ang salita ng Diyos ay isang tanglaw. Liwanag sa dilim, gabay sa naliligaw. The best kung babasahin at ibabahagi mo araw-araw. Dahil ang ilaw ng mundo ay ang salita na namumuhay sa iyo. Panahon na upang maging tanglaw. In moments of crisis, your generosity delivers medical care, inspiring stories of miracles, and a tangible experience of God's love. For your donation of 1,000 pesos or more, you'll receive audio streaming access to I Have Walked with the Living God, the powerful audiobook by CBN founder Pat Robertson. Hear how God moves in life's toughest seasons. The same hope your partnership with CBN Asia brings to people who need God most. Give today and help transform lives. Tatakbo pa? Sa kanyang iligal na gawain, napatay ni Rogie ang kaibigang di nakapag-remit sa kanya ng kanilang drug deal. Biruin mo, pulis ako, pero dapat nanguhuli ako ng ganon, ng pero ako mismo ay Para masustentuhan ko yung bisyo ko, ang ginawa ko, nagbenta na rin ako ng drugs. Nahook ako sa bisyo. Natuto rin akong mangutong, bababae, nagsusugal. Ang aking asawa, hindi ko siya makausap. Kasi palagi siyang hindi man lasing, naka-drugs, natutulog na siya, pagkagising mainit ng ulo. Dahil sa kanyang mga bisyo, iniwan siya ng asawa, tangay ang 3 nilang anak. Gulong-gulo ang isipan noon ni Rogie. Murder ang naging kaso ni PO2 Rogie Candelario, habang buhay na pagkabilanggo. Hindi ko matanggap na pulis ako, tapos may baril ako, ganun, mayabang ako, tapos isang iglap lang, nasa isa na akong kulungan na hindi ko mawari. Habang nasa piitan, inuusig ng konsensya si Rogie. Parang may naririnig ka na parang napakahalaga ng tao. Tapos parang pinatay mo lang na parang pusa, na parang hayop. Wala yung asawa ko, wala ang pamilya ko. Ito lang dumalaw sa akin. Ang liit ng tingin ko sa sarili ko. Parang wala kang kwentang tao. Napakahina mo naman. Sa mga panahong iyon na nariwa rin sa kanyang isipan ang pananabik sa ama. Siyempre, ang tatay, parang yung haligi ng iyon yung tahanan or kaya yan ang tinatanaw mo, yan ang gagayahin mo, yan ang, kung mayroon kang kaaway o manalulungkot ka, yan ang takbuhan mo, parang matibay na sandigan mo, di ba? Napangarap ko na makarga-karga niya ako o makasama ko siya. Isang takas na bilanggo ang tatay ni Rogie. Siya ang nagpasimuno ng mga pirata at hold-upan sa kanilang lugar. Kung ano pa ang mga bagay na ayaw niya sa ama, ay siya pang nangyari sa buhay ni Rogie. Isang kriminal at bilanggo. Sa tila lugmok na kalagayan, nasumpungan niyang tumawag sa Diyos Ama. Panginoon, buong buhay ko ako ang boss. Ako ang lagi nasusunod. Pero ngayon walang-wala na ako. Surrender na ako. Kinamagahan, sinama ko aking kaibigan. Sabi ko, pasyal-pasyal tayo sa loob ng Bilibid. Tapos, may nakita akong isang maliit na church. Pumasok ako. Sabi ko, gusto kong magpagamit sa Panginoon.
Sabi nila, sige. Naghimala ang Diyos sa buhay niya. Bumaba ang hatol ng korte sa kanyang kaso. Patbitay ako. Pero hinatulan ako ng 8 to 12 years lang. Kasunod nito, naghilom pati ang addiction niya. Nagtaka ako sa sarili ko. Kapag naisip ko lang yung bumabaliktad na yung sikmura ko. Hindi ko na maano, parang nadudual na ako, ganun. Tuwan-tuwa ako, sabi ko, totoo nga talaga ang Diyos, totoo. Habang binubuno niya ang mga taon sa kulungan, ginugol niya ang kanyang oras sa pag-aaral. Nakapagtapos siya ng Bachelor in Theology sa NBP Theological Institute sa loob ng New Bilibid Prison. Sa loob lamang ng 7 taon, nakalaya si Rogie sa piitan. Anong tumawag ang asawa ko sa akin? Siyempre, masayang-masaya ako. Nagkasundo ang mag-asawang magkita sa kauna-unahang pagkakataon, sa araw ng kanilang wedding anniversary. Dinala ng misis ko yung aking panganay, si Justin. At wala akong salita, kundi puro lang ako iyak ng iyak. Hindi ko malaman kung ano sabihin ko. Niyakap ko lang siya, tapos di ako naiyak. Maraming tao, umiiyak lang ako. Ngayon pong buo na yung pamilya namin, masaya-masaya po ako. Nakita ko po na may purpose si God dahil una napakilala ni Papa sa amin si Jesus Christ. Ngayon ay balik presinto si Rogie Candelario. Hindi bilang bilanggo o pulis, kundi isang pastor. Bit-bit ang sandata na salita ng Diyos. Ngayon, dahil malapit na siya sa Panginoon, mas madali siya makaunawa sa akin ngayon. Madalas din niyang binabalikan ang mga bilangguan, bit-bit ang sekreto ng kanyang tagumpay. Ang kalayaan ay hindi naman nasusukat sa rehas or sa physical na kalayaan. Kahit na nandun ka sa loob ng rehas, kung nasa kay Kristo ka, malaya ka na, malaya ka sa kasalanan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagbisita ni Pastor Rogie sa mga piitan para ibahagi ang kabutihan ng Diyos na kanyang nararanasan. Hangad din niyang makalaya sa kasalanan ng mga inmates at taos-puso nilang matanggap si Jesus bilang Diyos at sarili nilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Si Pastor Rogie ay nagplant na rin ng church sa Cavite. Nagtayo ng maliit na paaralan at nagtuturo na rin siya ng pastoral leadership sa isang graduate school. Sa ilalim ng Global Filipino Movement, patuloy din siyang nagko-conduct ng symposiums tungkol sa migration awareness sa iba't ibang schools and universities. Getting stronger din ang kanyang family in serving the Lord. Malayo na nga ang nilakbay ni Pastor Rogie. Yun ay dahil sa grasya at biyaya ng ating Panginoon. Sa buhay, anumang pagsubok ang dumating, manatili tayong kalmado at patuloy na manalig sa ating Panginoon. Sabi nga niya sa Psalms chapter 46 verse 10, "Be still and know that I am God." God is in control of everything, kaya keep calm. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan, stories of hope, faith, and love. Help us bring hope through more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan our QR code, call the number on your screen, or message us on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. God bless you more and more. See you next Shalom, time. shalom. Ang dream ko lang naman makatapos ng pag-aaral. Pero bakit parang pinagkakait pa sa akin? Walang resources. So, galit ako sa Lord. Hindi ko na makita masyado ang ang dalan. Bala kung maglakat ko, ko na madusmo. Favorite ng father ko, yung sister ko, hindi ko na feel yung love and affection galing sa parents ko. Parang sumabog na po ako.